Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Awitin po natin muli. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Ba ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Amen! Let's all declare. Mga bansa'y matitinag, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag, handang magmamatsyag. Lahat tayo'y mapupuri. Amen! Tayo'y mapupuri, magliliyaban, magdinigdig. Di ba ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo ay magbantay. Huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Masaganang pagbati ang sumainyo ngayong bagong buwan ng Hunyo 2025. Kitang-kita at damang-dama natin ang pag-inog ng panahon at ang bilis ng lipas ng oras at mga araw. Mamaya po ay may na-invite tayong mag-asawang millennials na nangangasiwa sa mga kabataan sa JCSGO. Ito po ang tinatawag na JCSGO Chumps. Katapos lang po ng kanilang National Congress last 29 of May and 30. So congratulations sa lahat ng mga dumalo rito. Napaka-successful at enriching po ang nasabing Congress. Kung hindi kayo nakarating, umabol po kayo sa YouTube. Nandun po ang mga katuruan at kasayahan ng mga kabataan, di ba?
pwede pala sila talagang maging masaya kay Lord. Parang alam mo yun, yung nagkaroon ka ng pag-asa dahil itong mga kabataang ito ay nagtitiwala sa Panginoon. Praise God. So, samahan niyo po ako mamaya dyan sa ating podcast. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Patuloy po nating binabati ang mga tapat na sumusubaybay sa ating programang Thursday Celebration. Welcome po, lalong-lalo na ang mga first time na mga nag-tune in sa atin. God, thank you for being with us. God bless po at habang nanonood po kayo ng programa, ay mabibless po kayo ng Panginoon. Ganun rin po sa mga viewers and partners from the global families, regional families, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 12. Kamusta na po kayo riyan? Of course, ang mga global families natin na faithful na nanonood sa atin, mabuhay po kayo. MMSR, MMNR, Rizal Sector, and the Central Church. Maligayang panunood po sa inyong lahat. So, appreciate po natin itong programa. Naisipon sana namin kung pwede mag-like kayo, mag-komento, at mag-share. We long to hear from you. Maraming salamat po. So ngayon naman po ay dadako tayo sa panalangin para sa ating bansa. Hindi natin kalimutang pag-pray ang ating bansa. Kahit araw-araw po. Nako, matutuwa pa ang Panginoon. Mas marami ng mga Pilipino ang nagpe-pray para sa Pilipinas. Kasi po pag nagkaganon, ang kaharian ng kadiliman ay hindi makakapanatili sa ating bayan. Lord, nagpapasalamat po kami, Lord, sa mga bagong halal, mga government officials. Bigyan mo sila ng talino, takot sa Diyos, at ilinyo po sila sa mga kadiliman. Ayaw na namin, Lord, ang mga opisyal na corrupt, Lord. Imbes na silang maglilingkod, Panginoon sila, Lord, ay hindi maasahan, Lord, sa paglago ng bayan. Lord, tanggalin niyo po lahat yung mga yan, Lord, in Jesus' name. Tulungan niyo po sila sa kanilang paglilingkod. Cover them with your most precious blood of Jesus. Kayo po ang nagluklok sa kanila. Ang nais mo lamang, Panginoon, ay mapangyari sa bansa, ang mapangyari sa bansang Pilipinas. Kaunlaran, pagkakaisa, at masaganang ani at pagpapalaganap ng gospel sa buong bansa. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa pangalan mo, Panginoon. Amen, amen, amen. So alam niyo po ba, nung nakaraang weekend, nagkaroon po tayo dito ng Congress ng mga kabataan. Dami po nilang dumating, no? Ang mga kabataan ay sobrang importante sa mata ng Diyos, na mga teenagers, mga paslit, diba? Ay mga young adults, ay mga binata't dalaga. Sila ay pinagkatiwala sa mga magulang at sa mga panahong pinalalaki sila. Ano po ang mako-contribute natin upang maging mainam ang kaisipan at buhay ng mga kabataan? Napag-iisipan niyo po ba yan? Malaki kasi po malaki ang contribution ng magulang sa pagpapalaki ng anak, tama po ba? So, ayun po, I will learn so much lesson sa ating pagpapalaki ng mga anak. Una, ang iyong pag-unawa sa kanila. Bata pa lang kasi sila ay pinapakita na natin ang pangitain ng Diyos sa kanila. Pinapakilala natin sila sa Panginoon Kristo. So maliliit pa po yan, tinuturuan na natin sila tungkol sa Panginoon Kristo. Binabasahan na natin sila ng Bible, di ba? Pag tayo nag-church, nagpupunta po sila sa Children's Church. At pag may mga events, ang Children's Church, pinadala po natin sila doon, kagaya ng Daily Bible Vacation School na nakatapos rin po. Na maramdaman nila ang pag-iibig or passion natin para sa Diyos. Nakikita nila na yung magulang ko, mahal na mahal si Lord, di ba? Parang alam nila na meron kang Diyos na tinatawagan. Malaman nila na ang Diyos ang may akda ng lahat at maari nating hanggang sa dulo, di ba? Siya lahat ang gumawa, no? At tayo'y inaalagaan niya. Praise God. So, maidala sila sa pagkaunawa ng pananaw ng Panginoong Hesukristo.
yung istorya po ng buhay natin ay kasama sa mga araw-araw na pamumuhay natin bilang mga followers of Christ o Kristiyano. Inoobserbahan po yan ng mga bata. Okay, 'pag tinuturuan mo sila, "Ay, huwag kang magsisinungaling, Ta's may dadating na maniningil. 'Pag kumakatok sasabihin nung magulang, "Sabihin mo wala kami dito." Eh, 'di nakatingin yung mga bata. Si nanay naman na tinuturuan, nagsinungaling siya, 'di ba? Sabi niya wala, pero nandito siya. Oh, hallelujah! Kapag malaki ang tingin at pagkakilala natin sa Diyos, ay gano'n rin ang pagkakilala sa Kanya ng ating mga anak. Tama po 'yan, 'di ba? Kasi kung anong pagkakilala mo sa Diyos, gano'n din ang pagkakilala ng mga bata. Ang mga bata at kabataan ay mas naiintindihan nila ang pangitain, 'no, kaysa sa parati na lang silang tinutuwid o kino-correct. Siyempre kailangan pong tuwirin, pero bago po 'yun mapakita sa kanila na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa, ang Diyos ay ang nag-iwan sa atin ng Kanyang salita. Kaya pinakamaganda yung pananaw nila, yung vision nila ay ma-develop po natin habang bata pa sila. Kapag parati nilang naririnig ang mga magulang na nagchitsismis tungkol sa isang tao o kaibigan, ay hindi po ito mainam sa mga bata. Kasi gano'n din po ang mangyayari sila mag ah, ano 'to, separate sila sa mga tao, lalo yung mga kakilala niyo, sa pastor, kasi yun ang naririnig nila sa bahay. Ang tawag nga nila diyan, nanananghali, adobong pastor or sinigang na pastor, 'di ba? O yung ibang manggagawa, parati nilang tsismis. Kaya yung mga bata, gano'n din ang tingin nila sa mga taong 'yan at lalaki rin sila tsismoso at tsismosa. Yun lang po 'yan, Tama po ba? Dapat marinig nila na tayo ay mapagpatawad, tayo ay kind o mabait at may pusong marunong magmahal kahit sa mga taong hindi madaling mahalin. 'Di ba, may mga tao kasi mahirap mahalin, pero makikita ng mga bata, yung mga magulang, ginagalang nila ang mga taong gano'n. Tama po ba? Kapag nakikita natin na yun, halimbawa sobrang oras ang nilalaan nila sa screen o mga gadgets, puwede nating ipaalala ang mga goals at yung nais nilang maging sa kinabukasan. So, siyempre ine-expose na po, anong ang gusto mo paglaki mo, 'di ba? Gusto mo maging piloto, gusto mo maging doktor. Paglaro na lang sila ng laro ng gadget, okey lang pa yung ibang laruan, 'di ba? Natural po sa batang naglalaro. Pero ang uso ngayon puro gadget na 'no. Mga 3 months pa lang yata may hawak ng phone, parang nakakatakot na po 'yan, 'di ba? Tanungin po natin ang ating mga anak, ang pinapanood mo ba, anak, ay nakakatulong sa'yo, nilalaro mo, ay makakatulong sa iyong kinabukasan? At least mapapag-isipan nila 'yon. Tama po ba? So dahan o yung sobrang oras mo diyan sa computer na 'yan, sa cellphone na 'yan, makakatulong kaya 'yan sa'yo? 'Yun, sabi po sa Kawikaan 29:18, kapag walang pahayag mula sa Diyos, nagkakagulo ang mga tao, subalit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Kawikaan 29:18. So meron pong iniwan ng Panginoon na mga standards o mga kautusan para sa ating mga anak, para sa atin. Napakarami po niyan. Okay, marami sa atin ngayon ay meron ng mga teenager ng mga anak, 'di ba? Bago po mahuli ang lahat, isipin natin, imagine natin sila mga 20 years from now, ilan taon na yung anak niyo? Okay, si JB 3 years old na 'yan 'no, 20 years na. Makita natin ngayon pa lang sila ay maging matatagumpay sa kanilang paglaki at pagtanda. Kasi hindi lang mga material na mga bagay sila yayaman, kundi sa mga values ng Panginoon na iniwan niya sa atin
upang ang buhay natin ay sumagana. Nais natin, mga anak natin, better ang buhay kesa sa atin. Tama po ba? Parang akit sila ng another level or 2 levels kesa sa ating buhay. So yan po ay pinaghahandaan natin ngayon sa mga kabataan. Hindi pwede pong ilayo natin ang ating mga sarili sa mga kabataan dahil ang kukulit, ang gugulo, mga sumasagot, mga rebelde, ganyan. Wag po. Ipag-pray po natin sila and reach out to them. So, praise God. Ngayong araw na to, meron po tayong special guests sa podcast natin. Sila Pastors Mau and Amazing Custodio. Okay? Si Pastor Mau at si Pastora Amazing ay ang nangunguna sa JCSGO National Champs. At sila nga po ang nag-organize ng ating Champ Congress. Kasama nila yung mga team ng mga kabataan. Marami po sila sa iba't ibang mga regions po natin at sa iba't ibang may mga JCSGO Church at mga kabataan. So ito pong ating podcast or interview sa kanila. We're so blessed today. Nakasama natin ang mga leaders ng JCSGO Champs. Ito ay isang grupo ng mga kabataan at sila ay naririto for a very big conference na nagsama-sama po sila. And we're so blessed na matatanong natin sila ng background nila at kung ano yung mga nakita nila sa mga kabataan ngayon. Okay? So I want to introduce to you Pastor Mau Custodio and Amazing Custodio. Yan. Thank you. I'm so happy to see you at nakita ko yung very successful na congress ng mga kabataan. So, kayo pong dalawa ay married. Akala ko boyfriend and girlfriend. Now, how many years na? 15 years na po, Bishop. 15 years. And they have 2 obedient children. Si Asher at si Abraham. Si Bambam. Kasama niyo rin sila dito, di ba? Yes, sa ating conference. Ngayon, Mau, paano kayo nagkakilala? Parang gusto ko lang makuha ng konting insight. Kasi swak na swak kayo eh. Parang, alam niyo yun, yung mga ugali niyo parang mahirap mag-away, gano'n. Totoo ba yan? Normal. Sige, paano kayo nagkakilala? Si Pastora po. Sige. Parehas po kami sa church. So, siya po ay from isa sa mga families natin sa Isabela, sa Tumawini po. And nag-meet na kami before sa camps. Kaya mag-camp sila. And sa Congress po. Pero po, ito po ang pinakamagandang rekado. 6 years ahead po ko sa kanya. Mas older ka ng 6 years. Yes. So, pero pinagtag po kami ni Lord sa tamang oras nung ako po yung nagbe-med na. And na-meet ko siya. And doon ko po narinig one time, magkaibigan na po kami, na sinabi sa akin, Lord, siya yung makakasama ko sa ministry. Ministry lang. Pero eventually, siya po yung first boyfriend ko. Wow. And yun na po, 15 years na po, nandito na kami. Tama nga po, kasama ko siya sa ministry. So, hindi mo na natapos yung med school Hindi na mo. po, iba yung calling ko. Naalala ko, amazing sinabi mo noon na bata ka pa, maliit ka pa, I don't know how old. Yes, Pero po. pinag-pray mo na yung magiging ka-partner mo Yes, po. sa buhay mo. Paano ka nagkaroon ng ganong idea? Kasi mga bata ngayon, ayaw nilang tutukso-tukso, di ba? Yes po. Yes. Second year high school po ko. Kasi po that time, meron akong Bible, yung True Love Waits Bible. And dun po is encourage na bata pa lang is mag-pray na for the future partner. Bakit? Kasi isipin po natin, we're talking about lifelong partner eh. So, dapat yun maging future partner natin is yung bigay talaga ng Panginoon. Handa tayo na hindi tayo na babaling-baling pa sa kaliwa kanan. Ngunit yung talagang hinanda ni Lord na maging handa tayo at yung magiging future partner natin na talagang si Lord yung mag-aayos. So yun po, yun talagang naging buhay sa puso ko na salamat sa Panginoon naman na ibinigay po siya talaga sa akin sa tamang oras. Wow. Paano naman yun, Mike? Naramdaman mo rin ba yan? May destiny si Lord sa inyo. Paano kayo nag-umpisa? Yes, Bishop. Kasi before, during nung sila Bishop Ronald pupunta sa amin sa JCSGO Tumawini, nakikita ko na sila
as family. So, nakikita ko doon si Ate Amazing. So, ate lang talaga po before, pero it happened nung na nakita kami ng Congress. Hindi ko na po alam kung anong taon na eh. Pero way back pa po. Pero nakita ko siya at talagang natuwa ako, 'di ba? Sa physical lang po, talagang maganda po. Pero yung pagkatao, yung kumbaga attitude at yung kabuuan niya, mas nakilala ko po during nung siya po ay nagme-med sa Tuguegarao, dan kung saan din po, doon din ako nag-aaral. Kaya sabi ko, Lord, kung siya po ay para sa akin, ibigay niyo po para sa akin. And it happened na lahat po ay inayos sa Panginoon. Nag-graduate po muna ako. And then, nagawa ko yung mga kailangan gawin. Amen po. At kami po ay nagpakasal. Amen po. At ngayon po, ito na po kami for 15 years and counting na ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon po para po sa aming mga, kumbaga sa yung kalooban niya. Para po sa aming mga buhay. Wow. At ikaw ngayon ay full-time pastor na, ano? So, it's amazing ay tumutulong sa iyo. So, paano mo naman na-catch yung calling ng pagpapastor? Actually po, nung ako po ay, kami po ay nakatira kila Bishop Ronald. And Kasal na kayo na, Opo, for 12 years. Amen po. Doon talaga kami lumaki yung mga anak namin, si Asher and Abraham. Na nararamdaman ko parang ako ay hinahatak din katulad ng calling nila Bishop. Pero noong una, nag-a-assist po. Noong una, nasa likod lang. Noong una, uutusan ka din, ikaw muna dahil meron akong lakad na iba, appointment na iba. Pero nung na po naramdaman ko in my heart that ito yung calling ng Panginoon para sa akin. Ito yung kumbaga, direksyon kung saan kami ilalagay ng Panginoon. In-embrace ko po. In-embrace ko, siguro at first, medyo may duda, pero nung in-embrace ko po yung calling ng Lord, kasi nakita ko minodelo ng mga magulang namin, ito po ay kumbaga, nagkaroon ng joy in serving the Lord. Yun po ang nakita namin. Wow, thank you, Lord. Yes. And ever since ba, meron kayong mga ministry sa kabataan? At ito nagtuloy-tuloy sa Chomps, diba? Naalala ko po nung ako po ay nag-uumpisa sa Santiago family po, nag-open po ng gawain sa campuses, even po iba't ibang mga campuses, na hanggang ngayon yung mga nawin po may mga anak na, may mga asawa na, sila po ay kasal na, even po at ngayon po part na yung mga anak nila ng mga children's ministry. So, napakabuti po ng Lord kasi akala ko po doon na kumbaga hanggang doon lang sa Santiago, pero kapag si Lord po pala may pinagawa sa iyo, dadaling ka pa niya sa mas maraming lugar at lugar na kung saan magagamit ka po talaga. Nakakatuwa. Praise God. At amazing, meron din kayong pinanghahawakan na church, di ba? Hinahawakan na church. Saan to? Sa San Mateo. San Mateo. Isabela. Ilang years na yan? Matagal na po siya, pero doon kami nag-start mag-pastor. Kayo po nag-take over for 7 years na po. 7 years na. And since then po, nakita rin po namin kung paano gumalaw ang Panginoon at paano po nag-increase din po yung church at nag-expand. Nakita ko nga yun, nakapunta na ako. Opo. So, may mga tao doon, mga adults na, or young people, at saka maliliit na bata. So, ang ganda-ganda ng development ng church para sa mga panahong ito na nagaling sa Panginoon. So far, may mga problema ba kayo hindi ko natatanungin sa buhay niyo, yun sa ministry natin, kung ano yung parang na may conflict or something? Yes po, pero po minsan sa katulad ng minsan yung mga taong biglang nawawala. Pero it's normal naman po sa ministry. Pero tuloy lang po sa pinagagawa ng Panginoon. Alam natin na lahat yan ay para sa Panginoon at may gagawin ng Panginoon for His glory. Ano man yung mga sitwasyon, He is faithful. Kung ano man yung mga problema. Normal po yung problema kahit sa ministry. Pero inaayos naman ng Panginoon lahat. Ay, salamat. Praise God. At the last 2 years ay na-assign ka na sinabihan ka, Pastor Mao, na ikaw ang mamamahala ng Chomps, ng buong JCSGO National Chomps. Paano mo ito tinanggap? Actually, una po, Bishop, talagang kaya ba natin?
Kaya, saan tayo kukuhugot ng lakas? Pero nakita namin that God is really faithful. Yeah. Na yung trabaho po palang ito, kapag binigyan ka ng Lord ng assignment, His grace will overflow Oh, sa buhay mo at kasama dun sa assignment na yun. Kasama sa mission si Lord. Yeah. Amen po. Kaya nakita namin na, Lord, nilagay mo kami sa lugar na to. Nilagay mo kami sa assignment na to. And we will continue to fulfill this mission. Kaya nga, natutuwa po kami na itong mga kabataan na to ay hindi lang basta dumadami, but kumbaga may quality. Amen po. Yung buhay talaga na nababago. Doon po kami natutuwa talaga personally ni Pastor Amazing na talagang sabi nga po namin, ito yung vision, ito yung calling na nais mo talaga na makita yung mga tao mas mabuhay ng tama at para kay Lord. Wow, thank you, Lord. So, ito yung second year niyo Opo. ng grand conference or Opo. congress. Ano? Ilan ang dumalo last weekend? Almost 1,200 bishop Wow. po, ng mga kabataan and even pastors. Nandun po, umaten po. Nakakatuwa. Yes, Hindi po namin na-expect na ganun pa rin po kadami with all the news at mga balita. Pero, high alert talaga po tayo. Amen po. Walang makakahadlong po. Opo. Tama. Kasi paggawain ng Diyos yan. At saka mahal na mahal ni Lord ang mga kabataan. Totoo Di ba? po. Totoo. Kung meron siyang nilalagay sa puso ng kabataan, ito yung vision. Yes, Opo. Kaya ang mga kabataang Kristiyano, hindi sila bulag Opo. sa mga nangyayari sa kapaligiran. That's a very good Yes. mission din na ginagawa Opo. ninyo. So, paano nyo ito napupush if it's national congress, di ba? Sinong meron ba kayong team na kasama dito? Sige, ma'am. Bishop, natutuwa lang tayo dito kasi ang church po natin, ang gawain natin, may kanya-kanyang area at mga overseers. So, humugot tayo ng mga coordinators, representatives ng bawat region at sila po talaga grabe. Napakabait, napaka-masipag kung paano sila na-train ng kanilang mga overseers, ng pastor sila. Yun po, merong gamit in the national team. Yun po, grabe po. Yung galing nitong isa, meron din siyang galing na ganito na kumbaga nagde-blend, amen po ba, nagko-complement dun sa nais nating resulta for the national. Kaya nakakatuwa po. We are so blessed. We are so blessed po. So, we for can the team. say na yung mga youth, pag binigyan natin sila ng goal, tsaka yung mga born again youth, hindi naman sila pasaway, di ba? Yes po. Nagko-cooperate. Yes Nakita po. ko that's why your congress is very, very successful. Dahil sa cooperation, isang puso, Yes nakuha po. nyo na rin yung puso ng mga kabataan yan. So, in other words, sinasabi mo may teamwork kayo. Yes po. Pwede mo bang explain sa akin kung ano yung teamwork? Paano ito? How does it work? Ang teamwork po talaga, kailangan po muna po na makita ko ano yung gusto at yung goal po natin. Sa ating po sa JCS and then in the national team ng Champs po, isa lang po goal natin eh. Ang goal po natin is to really win people for the Lord, lalo na yung mga kabataan. At doon po, natutuwa kami na itong team po na to, meron din pusong ganon. Kaya hindi po mahirap. Amen po, na kumbaga magtrabaho. Kahit pagod, galing trabaho, may mga kanya-kanyang extra work, at mga bagay pa na ginagawa besides ministry. Pero kapag nagsama-sama po yung team ng national, ay grabe po, sabi nga pastor, we are doing this for the generation. Wow. Sa generation na ito. Wow. At sa mga susunod na generation, we will fight, pastor. Wow. We will fight. Kaya Wow. doon po talaga, kahit ano pang sabi na pagod, extra mile. Doing, kumbaga, excellently. Grabe Yung yung mga bagay. wisdom. Yes po, Bishop. Kita nila yung next Yes. generation. Very few na mga youth ang ganun, di ba? Kasi Yes po. present time lang Yes. akin Opo. to, di ba? Opo. Dito ako nabubuhay. Pero itong mga to, they have a vision for the Yes. next Yes, generation. So, ano sa tingin mo yung mangyayari sa mga youth in the coming years? We believe na lalo pa po lalago, lalo pa po lalawak po ang gawain ng Champs, and we believe na yung mga kabataan na po to is really, they will be raised up as new leaders of the church po in their areas po. Not only that, but also yung mga campuses po to. Kasi yung po talaga pinag-pray namin, the campuses will be saturated
and even yung mga marketplace, kung nasan sila nagtatrabaho, at talagang they will shine for Jesus. Yun po yung nakikita namin na galaw ng Panginoon. Yung fire na nakuha nila this Congress, hindi mag-remain sa kanila, kundi ito lang ikakalat nila, ipapasa nila. So, yun po yung talagang nakikita namin. We believe it will happen, that there will be revival sa mga Yes, kabataan. yes. Yes, yun po. Wow, this is the power of the Holy Spirit. Yes. Ano, kitang-kita natin, even yung last part ng program Yes. ninyo, di ba? They were so all rejoicing, singing and dancing. Yes. Di ba? Kasi ngayon sa mundo, puro kalungkutan, Yes. intriga, mga problema, di ba? Pero this youth ay nakahanap sila ng source, and the Holy Spirit has been so gracious naman Yes. na nandoon siya sa time ng program natin. And I really agree with you and believe with you na pag-uwi nila, dala-dala pa rin nila yun. Hindi naman yung nag-expire. Yes po. Siguro konting follow-up lang Yes po. para dahil sa dami ng kalaban ng youth Yes sa mga panahon ito. Papasalamat ako at na-interview ko kayo. You're one of a kind. Amen. And ngayon gusto ko lang humiling ng panalangin for the youth and yung Thanksgiving prayer yun din sa nakaraang Congress natin. So tayo po yung manalangin and kumbaga i-encourage ko rin yung mga champs ngayon na whatever you're going through sa season nyo ngayon, continue to press on dun sa race na binigay sa inyo ng Panginoon, dun sa mission na binigay sa inyo ng Panginoon. Naniniwala kami na itong season na yan na if you are discouraged, yan ay malalagpasan mo. If you are depressed, malalagpasan mo din yan. At kung ano pa man mga bagay na kailangan mong malagpasan sa buhay, ito ay kasama natin sa mission ng ating Panginoon. So let's pray. Lord, thank you for all, Lord God, ang mga champs na ito, Panginoon, na umattend, O God, sa Congress na ito. At yun, Lord, yung mga hindi naka-attend, hayaan nyo, Panginoon God, magkaroon din ng fire sa kanilang mga puso, Panginoon God. Makatch din nila, Lord God, yung mission, yung vision, Panginoon God. Hayaan nyo, Lord God, na magkaroon ng transformed lives, O God. Magkaroon, O God, ng fire, O God. Magkaroon ng infilling of the Holy Spirit every day, O God, sa kanilang mga buhay, O God. That they will continue to be a blessing to the campuses, to the marketplaces, at lalo na, Lord God, sa household nila, Panginoon, magkakaroon ng household salvation, O God. Hayaan nyo, Lord, na ang mga kabataan na to will continue to be on fire hanggang sa maabutan mo silang nagsaserve sa inyo, Panginoon God. Lord, hayaan nyo rin, Panginoon God, yung vision na binigay nyo po para sa amin sa JCSU, Lord God. We will continue, Lord God, to be a generational vision, Panginoon. Maipapasa, Panginoon God, from generation to generation. And we thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit, for without you, Holy Spirit, Lord, wala lahat to. Walang saysay ang lahat nito. At hayaan nyo, Panginoon, kung sino man na nanonood ng broadcast na ito, hayaan nyo, Lord God, kung nasaan man siya, mararanasan niya, Panginoon, ang presence mo, God. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And you please invite them for next year o yung mga parents din, even Yes. sa church, di ba? Yes, so lahat po tayo ay invited na kung nasan man kayo, may JCSGO na malapit sa inyo, atin po tayo. At kung meron kayong question, you can just message itong page na to kung merong church na malapit sa lugar niyo. And sa mga champs, next year we'll see you sa mga hindi nakasama. And we know na tayo ay tulingan na rami pa ng dadami. Yes. God bless you all po. Oh, wow. Thank you so much. Yes. Thank you so much. And I know God will give you more next year. Wow. Baka hindi na tayo kasya dito. Amen. Amen po. Sige, sa uulitin ha. Yes, salamat Okay, po. God bless you. Thank Thank you. you, Bishop. Thank you. Amazing. po, Thank you, Bishop. Pastor Thank you po. Mau. Thank you po. God bless. Ngayon naman po, ang importante sa lahat na kaya tayo nagkakaroon ng programang ganito ng Thursday Celebration upang ihatid sa inyo ang kaligtasan ng Panginoon. Sabi po sa Biblia na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Romans 10:9 and 10.
Isinulat din po sa English that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9 and 10. So, paano po tayo naliligtas? Hindi po tayo naliligtas sa sariling effort lang natin o sa sariling bait lang natin, sa mga gawa natin. Di ba, hindi po tayo maliligtas kahit na ikaw ang pinakamabait na sa buong mundo. Pero kung wala kang personal na relasyon sa Panginoon, hindi mo siya kinilala, sabi kanina sa scripture, hindi mo siya tinanggap, di ba? Hindi mo pinaliwalaan sa puso mo. Parang one of those gods lang siya na marahil parang security blanket mo. Kailangan meron kang kilalang Diyos or mga Diyos-Diyosan, di ba? Pero alam niyo po, hindi yun ang kaligtasan natin. Ang kaligtasan natin ay yung pagkaalam natin kapag nakarinig tayo ng gospel na si Jesucristo ay nagkatawang tao, binigay siya ng kanyang ama, siya ang bugtong na anak na ipinadala dito sa mundo, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, sabalit pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Kapag yan po ay naintindihan natin, pinaniwalaan natin sa ating puso, ilalabas po natin yan sa ating bibig. So meron po tayong panalangin ng kaligtasan. Sabihin niyo po ito, kung nais siyang magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kung nais siyang imbitahin sa buhay niyo, it will make a difference. Lalong-lalo na po sa mga bata. Kahit yung mga bata po, may capacity sila na kilalanin ang Panginoon. Mag-pray sila ng prayer of salvation. Wag natin sabihin, ay liliit pa niyan. Kailan mo pa yan iintayin, di ba? Intayin mo pa ba yung ma-expose sa mga kadiliman ng kaaway, di ba? Sa mga ugali ng kaaway kaysa sa ugali ng Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin ito ng kaligtasan. Sabihin niyo, Ama, sige po malakas, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa akin. Ako po ay sumasampalataya na ikaw, Jesucristo, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ika'y nabuhay na muli. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo sa akin. Salamat sa kaligtasang binigay mo sa akin ngayon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Amen. Amen. Kung ginayam po niyo ang prayer na yan, ang sabi po ng Biblia, nililista yung pangalan natin sa Book of Life, sa Aklat ng Buhay. Diba? Araw-ron po yun. Pangalan mo ngayong araw na ito. So, napakabuti po ng Lord. So, ang gawin po nating next ay magbasa tayo ng Bible. Kung wala po kayong Bible, padadala namin kayo ng libreng sipi ng New Testament Bible. Paratingin nyo lang sa amin ng inyong address, so we can mail it to you or you can pick it up dito po sa JCSGO. JCSGO sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. We will give you that Bible, okay, New Testament. Maganda pong basahin natin yon at pagbulay-bulayan at makita natin kung paano tayo pinanghahawakan ng Panginoon, paano tayo tutulungan ng Panginoon. Thank you so much and welcome to the family of God. And tuwing linggo po, may sama-sama tayong pagtitipon dito po sa ating fellowship sa Jesus Christ Save Global Outreach 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Praise God. So inanyayahan po kayo itong Sunday na to. Come and be blessed. Dali niyo po ang mga pamilya ninyo. Ang susunod na part po natin ngayon ay ang healing. We pray for the sick. Tayo po yung nagpray. Wala po kaming kapangyarihan para magpagaling. Si Lord po ang magpapagaling. Tayo po ay
nananalangin para sa mga may sakit. So kung may sakit ka, kung may sakit ang kamag-anak mo, magpipray po tayo, isulat niyo po yung pangalan nila sa chat box o kung ano ang sakit so we can pray for them. Amen. Unang Pedro 2:24, si Kristo ang umako ng mga kasalanan natin, nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya gumaling tayo. Paano daw tayo gumaling? Dahil sa mga sugat niya tayo ay gumaling. Tandaan niyo yan, bawat sugat na natamo ng Panginoon Kristo dun sa krus ng Kalbaryo ay para sa iyong kagalingan. It's a matter of receiving. It's a matter of having faith in the Lord sa kanyang salita. Sa wikang Ingles, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to our sins, might live. By whose stripes you were healed. 1 Peter 2:24. Maganda nga pong pagbulaya na parang sa ganun ay, kung meron tayong iniindang kasalanan, mag-lay hands ka sa sarili mo at sabihin mo, sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, ako'y gumaling. So ngayon naman po ay dadako na tayo sa isa pang gift ng Panginoon para sa church niya, para sa iyo at para sa akin. Ito po yung overflow or baptism of the Holy Spirit. Okay, ang purpose po nito ay magkaroon tayo ng kapangyarihan bilang mga mananampalataya para makapaglingkod tayo sa Diyos. Makasabi tayo or mag-witness tayo sa ibang tao, ma-share natin si Lord sa ibang tao. At ginagamit din po ito sa spiritual warfare dahil meron po tayong pakikibaka, di ba? Hindi lang yung pakikibaka nandun sa labas ng bansa, sa mismong tahanan, sa mismong community. Nagtatry talaga ang mga kadiliman, mga spirito ng kadiliman na pag-away-awayan ng mga pamilya, nasaktan sila. Pero kung ikaw ay marunong sa spiritual warfare, you can put a hedge of protection. Pwede ka maglagay ng bakod, no? Spiritual bakod, upang yung mga pakanan ng kaaway ay hindi tumalab sa iyo. Hindi masira ang buhay mo. Okay? At binibigyan nito tayo ng tapang sa ating mga testimonies. Kasi maraming tao ngayon, Kristiyano, panahiya silang mag-share ng word. Pero pag ikaw ay with the overflow of the Holy Spirit, ikaw ay tatapang. Sabi po sa unang Korintios 2:4, sabi po ni Pablo, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita, batay sa karunungan ng tao, upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Unang Korinto 2, chapter 2, verse 4. So yan, nakikita po natin, even ang broadcast na to, wala po kaming mga kagalingan, wala kaming galing para magdala ng broadcast sa inyo. Pero the Holy Spirit is touching you through the cyberspace. Through the cyberspace, no, na makarinig kayo ng tungkol sa overflow of the Holy Spirit. So, paano tayo magkakaroon ng overflow of the Holy Spirit? Unang-una po, i-desire natin. Naisin natin, kayong mga magulang dyan, mga millennials, o may mga edad ng magulang, i-desire ninyo ang overflow ng Holy Spirit. At yun po ay mabibigay din natin sa mga anak natin. Pag nakikita nilang ang parents namin moving in the Spirit of God, gugustuhin din po nila yon. So una, i-desire natin. Pangalawa, i-surrender po natin lahat yung mga hindi ka nais-nais sa buhay natin, sa nakaraan natin, mga naaalala natin, hindi maganda, o yung mga taong hindi natin napapatawad, hanggang yung kumukulo. Tapos ngayon, ang dami mong inaaway, madami kang galit sa mga tao, di ba? Alam mo yung puso mo, parang parating ready to be angry. Okay? Meron pong kailangan doon. Yun po ang kailangan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Okay, so as we surrender, ito pong mga ito, nalilinis po yung ating kalooban at ang banal na Espiritu ay patuloy na
naninirahan sa atin. At hindi lang siya naninirahan, nag-o-overflow siya. Kasi minsan, yung naninirahan lang sa atin, Kristiyano ka, hindi isnab mo naman yung Holy Spirit, no? Ayaw mo ngang kilalanin or ayaw mo kasi siguro sa mga katuroang nakuha mo. Parang, "Ay, wala akong pakialam diyan," 'di ba? Kayo na lang bahala diyan. Pero yung mga ugali natin ay, you know, nakikita pa yung dating ugali, yung dating katauhan mo, lumalabas po yun 'pag wala tayong connection with the Holy Spirit. Kaya tayo po'y nagtiyatiyaga, nagtuturo po tayo dito ng overflow ng Holy Spirit. Para sa gano'n kasi po ito'y ang entitled po dito ay mga Kristiyano, yung mga tumanggap sa Panginoon. Gusto po natin yung mga Kristiyano lalo tayong lumakas, lalo tayong maging matikas 'no, sa tuturo ng salita ng Diyos at sa ating buhay, maging witness ang buhay natin sa iba. So kung ready na kayo, sabihin niyo ang panalangin ito, Lord, I desire the baptism and the overflow of the Holy Spirit. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng mga kinimkim kong galit, Lord. Mga hindi ko mapatawad, Lord. Lord, salamat, Lord. Ikaw mismo, Lord, ang nagpatawad sa akin. Kaya binibigyan mo ako ng kapangyarihan makapagpatawad sa iba. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At tayo po ngayon ay humanda at ako po'y magpe-pray, nagme-minister even through this internet ng baptism or the overflow of the Holy Spirit. So kung ready na kayo, taas nyo ang inyong mga kamay, sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ninanais ko po, dinidesire ko po ang baptism of the Holy Spirit. Salamat po, O Diyos, sa overflow ng Holy Spirit, Lord. Mula sa aking kalooban, Lord, ito po ay, ako ay tatakpan niya, Panginoon, ng kanyang kapangyarihan. Salamat po, O Diyos, na siya ay pinadala mo upang tulungan ako, upang ipagtanggol ako sa lahat ng mga bagay. Taas niyo po yung kamay. Father, in Jesus' name, marami pong salamat, Lord. Even for this time, Lord, ng Hunyo, Panginoon, ng buwan ng Hunyo, Lord. Lord, we minister, Lord, the baptism, the overflow of the Holy Spirit, Lord, sa lahat ng mga Kristiyanong nanonood ngayon, Lord. Yung gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan mula sa iyo. Bless them, Lord, dear Holy Spirit. Touch their hearts, touch their minds, Lord. In Jesus' name, Amen. 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 So congratulations. Meron kang makukuhang language dyan. Ang tawag doon ay prayer in tongues. Parang pang batang nag-uumpisang magsalita, la la la, or mama. Okay lang po yan. Tapos pa madadagdag. Yun ang power. Amen. Yun po yung power na generate po sa atin, the prayer of the Holy Spirit na hindi maintindihan ng kaaway. So when you begin to pray, yung kaaway po, naguguluhan ho siya, umaalis yun. Diba? Imagine yung kung lahat ng mga Kristiyano dito sa Pilipinas at sa ibang bansa ay marunong makipag-ugnayan sa banal na Espiritu, nakakapag-pray in the Spirit, wow, siguro yung bayan natin ay uunlad beyond our imagination. Amen. So yan po ang role ng church ngayon, maging matipuno tayo, maging matikas tayo, no? Lalong-lalo na sa spiritual warfare. Salamat po. Isulat nyo lang po kung nakatanggap ninyo ang prayer in tongues, ang overflow ng Holy Spirit. And we will be praying with you. Kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo po dun sa chat box o tumawag kayo sa ating website para na sa ganon ay matsagot natin ang mga katanungan natin. Thank you so much. Praise God. Ang next portion naman po, ang ating generous giving. Ito po ay parte ng ating Thursday celebration kung saan ay talagang nakikisa ang marami, nagiging partner sila sa pagpapalaganap ng Thursday celebration. Sabi po ni Pablo, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangaral at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
Unang Korinto 2:4. So sinabi dito, yung paglalahad natin ng Word of God, like today, yung paglalahad natin, it's because of the power of the Holy Spirit. Kaya may mga salitang tumimo sa inyong puso. Balikan niyo po yan. Okay, hindi po yan sa kung sino man ang nagbo-broadcast, kundi ito po yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kinakausap kayo, tina-touch kayo through this cyber broadcast. Amen? Sa internet or sa kayo nanonood ngayon sa cellphone or sa iPad, anywhere na napanood nyo ang programang ito. So maraming salamat sa ating mga partners na ilang taon na rin po itong ating programa. Tayo po ay nakakarating na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sa mga regions po, at ganun din sa labas ng bansa. So maraming salamat. I pray that God will bless you more and more. Ito po ang paraan para po tayo ay makabigay, no? Makasend ng ating mga offerings, makasend ng ating partnership dito po sa Thursday celebration. Salamat po at para sa ating generous giving, pwede po kayong maghulog sa mga sumusunod na outlets para po makarating ang inyong mga partnership dito po sa programa natin sa China Bank, the Minister of JCSGO. Ang account po natin is 113000000560. The Minister of JCSGO sa Metro Bank ay 473-3473-738326. Ayan. Sa atin namang Union Bank, the Minister of JCSGO 0001500284404. At sa ating napaka-popular na GCash, no, sa pangalan po ng ating accountant na si Gary Tolentino. Ito po exclusive para sa Thursday and our Sunday celebrations. Okay? Ang ating pong GCash is 091506474446. Ulitin ko po yung GCash, 091506474446. Again, maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ang kanyang pag-iibig sa ating bayan at sa labas ng ating bansa. Thank you so much. Para naman po sa ating mga announcements ay ang household salvation, wala na yata itong katapusan hanggang meron pag hindi na save sa ating household, ay patuloy natin silang pinagpe-pray. Pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos kung isa sa sambayanan ay ligtas, ang buong pamilya ay maliligtas. Hallelujah! Kaya yung pinakamatigas na puso sa ating tahanan, pag pinagpe-pray po natin ng mga yan, ay lumalambot po yung puso na. And one day, makikita nyong lalapit sila sa ating Panginoon. So, household salvation, gawin na po natin yung lifestyle natin sa ating mga pamilya. At meron din tayo pong, of course, huwag niyong kalilimutan ng Healing Rally with Pastor Yosafat on June 11 and 12. At meron pa po yung mga schedule sa Montalban at meron din pong schedule sa Taguig. Okay, mamaya po ay papakita po natin yan. But ito po yung nakikita nyo ngayon. Gagawin niyo po dito sa JCSGO, Sidom 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Ayan, ganda po na makarating tayo, magdala tayo mga kaibigan natin may sakit o yung mga kakilala nating hindi pa born again, na makarinig sila, makita nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. So that will be on June 11 and 12. Holiday po ang June 12. At pagpipray din natin na ang bayan natin ay gumaling. Spiritual healing, physical healing sa ating bayan. Mahal po ng Diyos ang Pilipinas. Sa totoo lang. Marahil lang umaagaw dito, pero mahal na mahal ng Diyos ang Pilipinas. Even time immemorial, di ba? Sa history natin, ang dami pong gustong nakawin ang
Pilipinas, sirain ang Pilipinas, angkinin ang Pilipinas. Pero hindi sila nagtagumpay, naririto pa rin tayo. Lalo na ngayon na dumadami ang mga tunay na anak ng Diyos na nananalangin sa ating Panginoon. Thank you so much. Hallelujah. Sa June 22 naman po, para po sa mga taga Cavite, meron pong grand opening ang JCSGO 13 in 13 Martires, Cavite. So, yan po ang ating opening. Mamaya po ilalagay natin ang ating address dyan, no? Barangay doon po sa may, mamaya po ilalagay po natin bago po matapos ang show na ito. So, inaasahan po namin kayo sa June 22, alas 3 ng hapon. Punta po tayong lahat doon sa Dream Campsite. Doon po magkakaroon ng first grand opening ng JCSGO, grand opening ng 13 Martires Church. Okay, so punta po tayo noon, magkakilala tayo. May konting merienda, di ba? Para pa lalo tayo magkakilala. God bless you po. And on June 29, 2025, sineselebrate ng buong JCSGO ang 31st anniversary ng Seed Power Partnership. Ito ay gaganapin sa Seed Dome, 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Huwag po kayong mawawala. Napakagandang pong pagsama. Alam niyo, feel niyo yung pagbuhos ng pagpapala ng Diyos, yung anointing ba, na ikaw ay hindi maghihirap sa buong taong ito at 2026, di ba? Parang ina-advance ni Lord yung ating mga blessings sa ating pagtatanim, sa ating pagbibigay, iba pagpalawak ng mga gawain. Kasi yung gawain ng Diyos, kailangan po ng container, di ba? Kailangan ay meron tayong lugar para yung mga tao po ay mapalagay at yung mga tao patuloy na pagpalain ng Panginoon. Kaya ito pong Seed Power Partnership na po, talaga naman po napakatabang lupa ang pinagtataniman natin dito. So wag po kayong mawala sa ating Seed Power Partnership on June 29. Dito po yan, parang nagsabay-sabay malalaking gawain. Yung ating Seed Power anniversary of the Seed Power ay June 29. Yung ating naman pong opening grand opening ng ating church sa 13 Martires, Cavite ay June 22. So, ayan po, yung dalawang malalaking dates na yan ay huwag niyo pong kalilimutan. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. Salamat sa buhay ni Mau, ni Pastors Mau, and amazing Custodio sa inyong walang sawang paglilingkod sa Panginoon, even in your youth, and even sa kabataan niyo, ay nabuksan na kayo sa paglilingkod sa Panginoon. And we especially pray for the champs ng buong Pilipinas, abroad and global. Kayo po ay mga pinagpalang henerasyon. Malalaman nyo ang ninanais ng Diyos para sa inyong mga buhay at para sa ating bansa. Tayo po ay mag-close na in prayers. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. Lord, patuloy po kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon, para sa aming bansang Pilipinas, ang bawat pamilya dito, Panginoon, ang aming mga kabataan, ang kamusmusan, Lord, even ang mga senior citizens namin, Lord. Salamat, Lord, sa buhay na pinagkakaloob niyo sa amin, Lord. Kami lalago, kami magiging matalino sa mga bagay ng Diyos. I-bless niyo po ang isang nanood ngayon, ang bawat isang nanood ngayon. God bless them, Lord. And Lord, truly, Lord, make a way, Lord, sa mga kailangan ng makita ka at makilala ka. Sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. Amen. So, thank you at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Webes for another interesting podcast. God bless you and bye-bye.
sabay-sabay tumalon.